Marami pong mga tao ang kapag nakakaranas ng kabiguan, lalo na po at sunod-sunod ang dumarating na kasawian sa kanilang buhay, ay nag-aakala na hindi na po sila makababangon pa. May mga nagsasabi pa nga po na yun daw talaga ang guhit ng kanilang kapalaran at hindi na po nila ito maaaring mabago pa dahil yun daw ang itinadhana sa kanila ng Panginoon Diyos. Maging sa relihiyon, may ganitong paniniwala po ang iba na may mga tao raw na itinalaga ng Diyos doon sa kapahamakan at meron namang nakatalaga na sa kaligtasan. Tama po kaya ang paniniwalang ito na ang kapalaran ng tao sa buhay na ito at maging doon sa darating ay naipasya na ng Panginoon Diyos at wala ng pagkakataon ng tao na piliin ang kanyang magiging kapalaran? Paano po ba ipinakilala ng Biblia mula pa nung una kung paano papasyahan ng tao ang kanyang magiging kapalaran? Magsimula po tayong bumasa ng mga talata ng Biblia dito po sa aklat ng Deuteronomio sa 30, 15 hanggang 16. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan, na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan, at tuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Sana ay napansin po ninyo ang unahang bahagi ng talata na ating binasa. Ang sabi po mismo ng Panginoon Diyos sa tao, tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, ang kamatayan at ang kasamaan. Hindi po ba't hayag na hayag sa pahayag na ito na napakalaya ng tao sa pagpili ng kanyang magiging kapalaran? Buhay o kabutihan? Kamatayan o kasamaan? Bakit po malaya ang tao sa pagpili? Ano po ang iniutos ng Diyos sa tao upang ang mapili niya ay ang kanyang ikabubuhay at hindi ikamamatay? Ayon po sa ating binasa, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Paano po ba ang pag-ibig sa Diyos na iyon ang pagpili sa buhay at kabutihan upang ang tao ay pagpalain ng Panginoon Diyos? Ang sabi po sa atin, tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang kahatulan. Kung gayon, pansinin po ninyo, ang ikabubuti ng tao at ikapagtatamo ng pagpapala ay nakasalalay sa pagsunod sa mga kautusan o aral po ng Panginoon Diyos. Kailan naman po maaaring humantong ang tao sa kapahamakan? Ituloy natin ang pagbasa natin sa mga talatang 17 hanggang 18. Ngunit, kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Hordan upang pumasok na ariin. Ano naman po ang mangyayari sa mga taong sa halip na umibig at sumunod sa Panginoon Diyos ay hindi nakinig sa Panginoon Diyos? Malinaw po ang ating binasa, tunay, kayo'y malilipol. Malilipol. Sa makatid, walang tao na ang destinasyon ko ay agad sa kapahamakan o kamatayan. Binigyan po ng Panginoon Diyos ang tao ng kalayaan sa pagpili
ng kanyang magiging kapalaran. Kaya upang lalo namin kayong maakit, mga kaibigan, na bagaman malaya ang tao sa pagpili ng kanyang magiging kapalaran, ano po ang ipinayo ng Diyos na dapat piliin ng tao? Katunayang walang tao na nakadistino o nakatadhana na agad sa kapahamakan. Basahin po natin. Dito naman po sa 30:19 hanggang 20, dito pa rin po sa aklat ng Deuteronomio. Saksi ko ang langit at lupa, na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay, para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig, at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Mga kaibigan po namin, ang binasa natin ay sa panahon pa po ng bayang Israel, ang unang bayan ng Panginoon Diyos. Nagbigay na po ng gabay ang Panginoon Diyos sa dapat nilang piliin. Ayon po sa ating binasa, sana napansin ninyo, piliin ninyo ang buhay. Ayon po sa talata ng Biblia, paano po ang pagpili sa buhay? Sana napansin ninyo, ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig, at manatiling tapat sa kanya. Subalit, ito po ang tanong. Ano ang pinili ng bayang Israel at ano ang ibinungan nito sa kanila? O dito naman po sa aklat ng Jeremias, sa 7:23 hanggang 24. Subalit, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit, hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Ano po ang dahilan kaya hindi po napabuti ang Israel? Gayong napakaganda po ng panukala ng Panginoon Diyos para sa kanila. Ang Diyos po mismo ang may sabi, maliwanag, hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ano po ang ginawa ng Israel? Ang sabi pa, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Kaya, naging mapait po at masaklap ang wakas ng bayang Israel. Itinakwil sila ng Panginoon Diyos bilang kanyang bayan at mula noon ay nawalan na sila ng katiwasayan o kapayapaan.